Pilipinas mga tol nangangamba dahil nasa 300,000 daw mga tol, napakarami no, undocumented Filipinos sa US na pauuwiin ng Trump admin mga tol no. Dapat daw paghandaan yan kaya nangangamba ngayon ang ating gobyerno dahil napakarami nun mga tol, imagine that no. Ang sabi rito sa report, naniniwala ang ilang mambabatas at eksperto na dapat paghandaan na ng Pilipinas ang muling pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos mga tol no. Ito ay dahil sa nakaambang pulisiya ni Trump gaya ng deportation ng immigrants, kabilang na ang mga Pilipino na pawang undocumented o illegal na nananatili sa Pilipinas mga tol. Naku po. At eto mga bagay na to mga kapatid, eto kasi yung kailangan talaga paghandaan ng Pilipinas no? Kasi alam naman natin mga tol na ang Pilipinas ngayon naghihirap, 'di ba? Sa dami-dami nito, etong kailangan pauwiin mga tol, magiging dagdag to pasanin no para syempre sa mga pamilya na kailangan paghandaan mga tol, yung pagbalik ng kanilang kapamilya. 300,000 yan mga tol no, hindi basta-basta biro yan. Anyway, panoorin na lamang natin at bigyan natin to ng reaction video mula rito sa UNTV News no and Rescue mga tol no. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe no, click mo na rin ang notification bell. I think we, the Philippines, and like any other U.S. allies in the world, I think we should really prepare ourselves for this second Trump presidency. Kailangang paghandaan ang muling pamumuno ni Donald Trump sa Estados Unidos. Ito ang binigyan diin ng ilang senador at eksperto sa gitna ng nakaambang mga pulisiya na inihayag ni Trump sa kanyang pangangampanya. Grabe no, napakarami palang undocumented doon no. 300,000. Ayon kay Senate President Francis Jesus Cordero, sa kabila ng mga pagbati sa pagkapanalo ni Trump sa United States o US elections, dapat maghanay na rin ang posibleng tugon ng Pilipinas sa maaring mangyari sa ilalim ng Trump administration. Kung ipatutupad ni Trump ang sinabi nitong pinakamalaking deportasyon sa kasaysayan ng Estados Unidos, nangangamba ang Senate leader sa nasa 300,000 Pilipinong posibleng pauwiin sa bansa kaugnay nito. Kahit anya 1% lang ang isailalim sa deportasyon, 10 malalaking eroplano na ang kinakailangan ng Pilipinas para dito. Napakarami din pala. Paalala naman si Senador Amy Marcos na dapat ay magkaroon ng plano para sa mga pamilyang mapipilitang pauwiin sa bansa. Dapat anyang magkaroon ng agarang preparasyon para mabigyan ng tulong ang mga posibleng deportees, kabilang na ang pangkabuhayan, skills training at iba pa mula sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Yon ang kailangan talaga paghandaan kung bakit nangangamba mga tol ang nasa kapwesto. Kasi dito pa nga lang sa Pilipinas mga kapatid, di ba napakarami ng walang may trabaho rito. Di ba? Siksikan pa sa Metro Manila. 'Di ba? Siksikan kasi nandirito yung ito yung capital mga tol Meron nga tayong sinatawag na 'di ba? Yung Manila rate at saka provincial rate. Magkaiba yung sahod nila pero pag kumain ka naman ng Jollibee doon, isa lang ang presyo 'Yun ang problema Pero kaya ang nangyayari, nagsisiksikan lahat dito sa syudad mga tol. Kung 300,000 to, imagine that mga tol. Ang dami ngang walang trabaho rito. Kulang na kulang tayo rito. Kaya nga ang dami na napipilitang mag-abroad 'di ba? Dahil doon nila hinahanap yung kanilang kapalaran So mas matindi yan, mas makakapagpabagal kasi ng ekonomiya mga tol ang matinding traffic Nakakabagal talaga ng ekonomiya yon. Dagdag pa ng presidential sister, kailangan ding bigyang prioridad ng pamahalaan ng self-defense capability o kakayahan sa pagdepensa sa sarili. Sa huli, kahit gaano karami at kalakas sa mga kakampi na bansa, ay kailangang depensahan ng mga Pilipino ang kapwa nito at ang Pilipinas. Para naman sa isang eksperto sa foreign relations, sinabi ni Francis Esteban na hindi naman mawawala o hihina ang relasyon ng Pilipinas sa US. Kasi kailangan din nila tayo, di ba? Nasa strategic location tayo. Yun yung meron tayong yun yung alas natin mga tol para dito sa Amerika Ito ay dahil nandun pa rin naman ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa payan. Lagi natin tandaan na nandun pa din yung mutual defense treaty natin sa United States. Nandun pa din yung ating shared values, nandun pa din yung malakas sa people-to-people connections natin with the United States. It's just that maybe perhaps we have to understand that Trump is a very transactional leader. Trump is a very transactional president.
he made it publicly, he said it publicly that he wants to ask for payment from Taiwan. And kung mapapansin natin, at nagiging worry din yung mga aliado ng United States sa NATO, sa Europa, kasi dahil nung panahon ni Trump, nung unang administrasyon niya, sinasabi din niya na dapat daw mas magbayad pa ang mga European NATO allies ito sa United States for the protection that the US is giving. Diba? Kung mapapansin nyo kay Trump, puro lagi may usapang bayad. Diba? Lagi may usapang transaction. Negosyante kasi mga tol eh. Suhestyon ng eksperto, dapat ay palawigin ng Pilipinas ang alyansa nito sa iba pang potensyal na kakampi ng bansa upang mapalakas ang depensa at proteksyon lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Tama. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diba? Isa yan sa mga natin mga tol. Isa yan sa mga kailangan nating paghandaan, no? Dito naman sa ibang balita mga tol, no. Hindi na daw nakakagulat mga tol yung pagtutol ng China, no, dito sa bagong batas na nilagdaan ni PBBM. Ito mula to sa UNTV naman yan. Sabi rito sa title, PBBM, inaasahan na ang pagtutol ng China sa Philippine Archipelagic Maritime Zone laws, mga kapatid. May sagot diyan si PBBM mga kapatid, no. Yan ang ating panoorin naman dito sa UNTV News. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit pumasok na ang bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Pilipinas ang pinakamatandang treaty partner ng Estados Unidos. I don't think it will change the global forces that they are our oldest treaty partner. That doesn't change. Nanawagan si Senate President Chis Escudero sa pamahalaan na maghanda sa pagpasok muli ng Trump administration dahil sa inaasahang pagbabago ng pulisiya nito. Kabilang sa dapat bantayan niya dito ay ang magiging policy ng Trump admin sa trade, security at immigration kung saan may banta ng mass deportation. Kasi mahigpit dito si Trump, no, pagdating sa immigration. No, American first muna sa kanya eh. Ayon sa Pangulo, titignan pa rin niya kung magkakaroon nga ng malaking pagbabago sa pag-upo ng bagong US admin. So I will have to see if there is a major change, but I don't think so. Samantala, inaasahan na ni Pangulong Marcos ang pagtutol ng China sa pagsasabatas ng Philippine Archipelagic Sea Lanes at Maritime Zones Act. Ayon kay PBBM, kailangan protektahan ng pamahalaan ang karapatan ng Pilipinas. It's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. Halatang pagod na siya na, no? PBBM no? At sumasagot na lang siya. Pero tama naman mga tol. Pero lagi nating sasabihin at sana mga tol ay lagi nating itatatak sa isip natin na ang kailangan natin ay higit sa salita is yung gawa. Diba? At saka sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Diba kompleto yung phrase na yan eh. Diba? Ngayon, ang ating Pangulo ay pumirma ng ganitong klasing batas. No? Meron pa siyang ilang taon mga tol. Hanggang 2028 pa siya eh. Sana mga tol, bago dumating ang panahon na papalitan na siya bilang presidente, is talagang matibay na yung ating sandatahan, matibay na yung ating mga PCG at kayang-kaya na talaga nilang makipagsabayan sa agresibong galawan ng China. Kasi kung hindi natin ma-reach yung ganong klasing level, no, wala, ipagtutulakan lang tayo ng China rito sa West Philippine Sea. Yung papel na winawagayway natin na may batas kaming ganito, wala, baliwala sa kanila yan. Hindi nga umubra yung 2016 arbitral ruling eh. 'Di ba? Hindi nga umubra sa kanila yun eh. Ngayon, meron tayong dalawang bagong batas, yung Maritime Zones Act natin at saka yung tawag dito, yung Archipelagic Sea Lane. Kailangan mga tol, magkaroon tayo ng matibay na implementation. Pangil, kumbaga pangil. Kung pagbabasayan natin yung kay Duterte, mga tol, kamay na bakal. Do hindi naging kamay na bakal si Duterte dito sa West Philippine Sea, pero sana etong administrasyon na to. Kasi wala naman tayong ibang maaasahan ngayon eh. Hindi natin pwedeng asahan agad yung susunod kasi hindi natin alam po sino siya. Yung ngayon, ang pinakakailangan mga tol, magbigay talaga ng pagtutok,
dito sa usapin na to mga tol pagdating sa West Philippine Sea. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.